So what's up guys? And 6:45. Galing tayo ng Subic. What a day, what a week, what a life, what a job. So kahapon galing tayo ng Purdue. Nag-deliver tayo doon ng Trailblazer, customer natin. After natin mag-deliver ng Trailblazer, may tumawag naman sa atin yung regular customer natin na taga 13, dahil yung Ranger niya biglang nag-breakdown doon sa Commonwealth. So naitabi naman nila doon sa may Petron, yung bago lumabas ng Circle, naitabi nila doon. And then tamang-tama nung tumawag si customer, ando tayo sa Fairview. Eh sabi ko nga kay customer, sabi ko i-deliver ko lang to, turn over ko lang yung Trailblazer sa customer, din pupuntahan natin siya doon sa Petron para ma-check yung Ranger na nag-breakdown. So yun nga, after natin ma-deliver yung unit na Trailblazer, nag-grab tayo papunta doon sa Petron sa may Fairview, kasi hindi natin pwedeng i-pull out yung mga tao natin kahapon dahil sobrang daming gawa. Very much appreciated po lahat ng customer natin na nagtitiwala kay Autodoc Cavite and Pasig. So hindi tayo pwedeng kahapon mag-pull out ng kasamang magdadrive para sa service natin, para sana may backup. So ayun, sobrang daming gawa ng Cavite and Pasig, kaya ang ginawa natin, dineliver na lang natin walang backup na service. Ang ginawa na lang natin, magano lang sa tayo, mag-grab. So yun yan, biglang tumawag na si customer ng Ranger. So swerte naman, nandun tayo sa Fairview. Kaya ang ginawa natin, after natin ma-deliver yung Trailblazer, pinuntahan natin doon yung kanyang unit. Then upon checking, actually wala tayong dalang scanner dahil wala tayong dalang gamit, dahil nga yun nga, magko-commute tayo pa uwi, kaya hindi na tayo nagdala ng mga gamit. Pagpunta natin doon sa Petron, may power yung Ranger. And then ang history, ginake up to sa Petron dahil may gumagawa din doon. Ang lumabas is camshaft sensor. So pumili ng camshaft sensor, inilagay, then niredondo ng niredondo, pinay-start na pinay-start, and then hindi pa rin nag-start. So yung pa rin ang lumalabas, camshaft sensor. So nag-give up na yung mekaniko doon sa Petron, kaya pinatawag na tayo ni sir. So nung pagpunta natin doon, i-kinrank lang din natin isang beses. So ako, lang ako, syempre nagbigay lang ako ng upon may observation, dahil wala nga tayong scanner. Sabi ko, baka fuel pump ang may problema, kasi may redondo naman. Actually isang redondo lang naman ginawa natin, pero yun naman pala, yung palang timing belt, so bungi. Nalaman bungi dahil pinatowing na nga ni sir yung Ranger niya papunta doon sa Cavite. So kanina lang nakita nung ating chief mechanic na si Doc A na bungi yung timing belt. So napasama pa yung pagredondo doon sa nung unang gumawa doon sa Petron. Akala camshaft sensor, kaya naridondo na naridondo. Ayun, lalo lumala yung problema. Pero syempre, ganoon pa man, di naman kasalanan nung mekaniko doon yun kasi bigla na rin namatay sa daan, umaandar. So doon pa lang sa daan, ayun, timing belt na talaga. Kanya lang, talagang syempre alam niyo naman, pagka ang timing belt naputol, nabungi, dapat di na kinakrank, kasi mas maraming masisirang rocker arm. So syempre nandun na din, wala magawa. Kaya ang na lang natin is recommendation, overhaul na nung engine ni Ranger. And then ayun, after natin sa
sa Fairview kahapon. So bumiyahe naman tayo ng Nueva Ecija. Ayun, kinuha naman natin sa Nueva Ecija itong Captiva na second gen. Ayun, nandito pa rin tayo sa Pampanga. Uy, shoutout sa mga taga Pampanga dyan, oh. Then pagkakuha nga natin itong itong second gen na Captiva, tumawag naman sa atin yung customer din natin na taga Subic. So pumunta na rin tayo, syempre. Kaya pagod-pagod tayo ngayong araw. Galing tayo ng Subic, galing tayo ng Nueva Ecija, then Subic, then pauwi tayo ngayon. Ang isa pang problema kasi nitong unit ng customer natin, walang aircon. Kaya sobrang pagod natin sa init, pata tayo sa init, masakit sa ulo. Kaya nakabukas lang yung bintana natin dito sa driver side. Ayun, pauwi na tayo ng Cavite ngayon. Siguro mga 10 tayo makakarating ng Cavite. So okay lang, it's a good problem naman. Basta ang lang natin is nabigyan natin ng serbisyo yung mga natin, mga customer. Alam naman si Autodoc, alam naman tayo, hands-on tayo sa business. Very hands-on tayo sa lahat. Hindi natin pinababayaran negosyo. Kaya ako yung nasa labas, then yung mga tao natin andun sa Cavite and then nasa Pasig, kasi nga sobrang daming customer. So thank you very much. Thank you sa inyo. Maraming salamat sa patuloy na nagtitiwala at marami pang nagtitiwala sa Team Autodoc. Merry Christmas po sa ating lahat. Sobrang traffic dito sa Pampanga. Dito na tayo dumaan sa may Dinalupihan, then tayo Lubao. Yan, paano tayo pa SLEX. Sobrang traffic, wala pa tayong aircon. So ilaman po sa lahat po ng mga customer natin na gusto magpa-pick up and deliver ng mga unit. Kung ayaw nyo pong maabala, so hindi kayo makapunta kay Autodoc, pick upin ko na lang po yung unit nyo, i-deliver ko rin po. Ako naman po, wala akong sinisingil na na talent fee. Baka sabihin nyo, ako, mahal ang talent fee niyan. Si Woody yan Autodoc yan Ako, hindi po. Itanong nyo po sa mga customer namin. Hindi po ako nagpapabayad ng talent fee pag nagpapapick up deliver. Ang pinababayaran ko lang po, crudo, toll gate, pagkain. Yun lamang po ang pinababayaran natin. Given naman yun kasi nga syempre, kumukusuko ng crudo yung sasakyan natin. May toll gate, hindi tayo pinabayaran. Syempre, may driver din naman tayong kasama na pinabayaran. So yun lang naman ang sinisingil natin. Talent fee, wag po kayo mag-alala. Hindi po ako sumisingil ng talent fee kapag nagpipick up at nagdi-deliver po tayo ng unit. Alam na alam po yan ng ating mga customer. Kaya marami po sa atin yung nagpapapick up and deliver ng unit nila. So inuulit nyo po, wala po akong talent fee kapag kukunin ko yung inyong mga sasakyan at i-deliver ko. Yun lamang po. At syempre maraming salamat. At Pasko na dito sa Pampanga. Syempre ito yung bahay ng mga pagawaan ng parol, yung mga naglalaki ang parol. So dyan lang po kayo at ako'y magdadrive na at malapit na akong pumasok ng NLEX. So all it's good from Autodoc.